Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tatalakay pa rin natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. At ngayon inshallah, merong mga gawain na kapag sabay na nagawa ng mga anghel at ng tao, ay meron itong gantimpala, inshallah. Say number 22, ma fi muwafaqatil malaikati min ajrin wa thawab. Ang gantimpala, kapag nakasabay ng tao ang mga anghel sa ilang mga tukoy na gawain. Tukoy, ibig sabihin, syempre nababanggit sa mga batayan. At ang lahat ng ito ay puro hadith. Iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida amman al-imamu fa-amminu." Kapag nagsabi daw ang imam ng amin, sabihin din ninyo ang amin. Ang amin, hindi ito bahagi nga ng Suratul Fatiha. Ang tinutukoy dito na pagsasabi ng amin yung pagkatapos ng Suratul Fatiha. Sa qiraah na jahriya. Ito man ay sa wajib na sala ng Fajr, Maghrib at Isha. O sa Salatul Eid at iba pang mga sala na jahriya. So yung amin, hindi siya kasama sa Suratul Fatiha, pero ito'y bahagi ng sunnah na sasabihin pagkatapos ng Fatiha dahil ang Fatiha ay technically dua. Ang Fatiha ay dua. So yung amin, hindi nga ito bahagi ng Suratul Fatiha. At merong mga ligaw na sekta, ayaw nila to, galit talaga sila rito. Sinasabi nila na pagkaligaw daw o kaligawan ang pagsasabi ng amin. Minsan meron kayong maririnig na ganyan sa tablig. Hindi ko alam saan nila napupulot yung kanilang mga pinagsasabi, pero yun ang problema sa mga tao. Kung yung naririnig nila, inuulit na lang nila. Kung yung feeling nila, magmumukha silang matalino rito. Kukunin nila yon at yun ay yung pangahawakan nila at pagpipilitan pa nila sa iba. So ang amin, ito ay bahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng kahulugan nga ng amin, katulad din ng amen sa mga Kristiyano. At actually mga Hudyo, meron din silang ganito, amin. Ibig sabihin ng amin, Allahumma stajib. O Allah, tugunin mo. Anong Tagalog ng amin? Ha? Hindi, ibig ko sabihin, hindi yung kahulugan ha. Merong isang salita, ay sa bagay, di naman kayo Tagalog kasi. May Tagalog yung amin. Yung amen, may Tagalog siya talaga. Siya nawa. Hindi na yata masyadong ginagamit ngayon yun eh. O konti na lang dagdarasal ngayon. Yan ang Tagalog niya, siya nawa. Ibig sabihin niya, magkatotoo sana. Yun ang ibig sabihin ng amin. Sa lahat ng mga relihiyon na naniniwala, kumbaga kay Abraham, ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo, meron din silang ganito. Amen. Yung sinasabi ng mga Kristiyano. So kapag nag-amin daw yung imam, sabihin din ng mga ma'mum, amin. Dahil, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Dahil sino man daw ang makasabay ng kanyang pagsasabi ng amin, ang mga anghel ay patatawarin ni Allah ang kanyang mga kasalanan na nauna ng nagawa. At ang mga anghel sa sala, ayon sa paliwanag ng mga scholar, nagsasabi sila ng amin kasabay ng imam at hindi sila nagmimintis dito. Kaya kapag nagsabi ng amin ng imam, sabayan ng tao ang pagsasabi ng amin. Hindi siya mauuna at siyempre hindi rin siya mauhuli. Kaya isa ito sa mga fadal ng unang saf.
Siyempre, malapit ka sa imam, edi maririnig mo, una mong maririnig yung amin. As in, naririnig mo talaga yung imam. Kasi pag nandun ka sa likod, maririnig mo na lang yung amin ng ibang tao. Baka late ka na makapag-amin. Pero kung nasa unahan ka ng saf, lalo na walang microphone, so malaking tsansa na maririnig mo talaga yung imam at makakapagsabi ka ng amin kasabay ng imam, insha'Allah. So yun nga, kapag nakasabay ng ma'mum, ang imam, o yung anghel pala, kapag makasabay ng ma'mum, ang anghel sa pagsasabi ng amin, nagkasabay silang dalawa, ang kanilang mga kasalanan ay mapapatawad. Okay, at ang mga anghel, sumasabay sila sa pagsasabi ng amin sa imam. Yung sumunod na hadith, si Imam al-Bukhari lang ang nagulat nito. Idha qala ahadukum amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. So kapag sinabi ng sino man sa inyo ang amin, at ang mga anghel sa langit ay nagsabi rin ng amin, at sila ay nagkasabay, yung mga tao at yung mga anghel, ang tao na ito ay mapapatawad ng kanyang mga kasalanan na nauna. So, ibig sabihin dito, muli yung amin dito sa konteksto nito, hindi na binanggit dito eh. Pero ang dahir dito, ayon sa mga scholar, yung amin sa Suratul Fatiha. At yung mga pwedeng makasabay ng tao sa pagsasabi ng amin ay hindi lang yung mga anghel na dumadalo sa sala, mapatawad yung kasalanan ng tao. Pero hindi lang pala sila. Pati yung mga anghel sa langit, sila ay nagsasabi ng amin. At maaaring ito ay kasabay din nila, syempre sa kung saan man silang lugar, magsasabi ng amin. Kung saan merong nagsasala, kung saan merong masjid na may sala, maaaring doon sila magsasabi ng amin. Kaya ang pagsasabi ng amin ay kumbaga mainam na isasabi ng tao, syempre kasabay ng imam. Pero yun nga, naalala ko kasi itong anyway, sisiguraduhin ko pa. Kasi ang naalala ko dito doon sa pinag-aralan namin to, ito ay sa sala talaga. Pero biglang may tanong na nabuo sa isip ko. So, paano yung nagsabi ng amin na siya ay nagdudua lang? Na siya ay nagdudua lang? O kaya paano yung nagsasabi ng amin, halimbawa, sa kunut, di ba? Sa kunut, hindi naman yung Fatiha. So ganito rin ba? Siguraduhin ko yun inshallah, titingnan ko pa kung kasama ba siya sa pagsasabi ng amin. Pero dito sa konteksto kasi nito ang pinakakilala, ito ay sa Suratul Fatiha. Sa pangatlong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Si Imam al-Bukhari lang ang nag-ulat nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idha qala al-imam, sami Allahu liman hamidah. Kapag tumayo daw ang imam mula sa ruku, di ba? At magsabi ng sami Allahu liman hamidah, naririnig ni Allah ang sinumang pumupuri sa kanya. Pero actually dito, kumbaga, nagsasala sa likod ng imam, na pagkatapos ng pagtayo ng imam at pagsasabi ng imam ng sami Allahu liman hamidah, di ba hindi naman magsasabi ang ma'mum ng sami Allahu liman hamidah? Ang sasabihin niya ay Rabbana walakal hamd, o kaya ay Allahumma Rabbana walakal hamd, o Allah, Panginoon namin, para sa iyo ang papuri. Fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tunay na sino man na makasabay niya ang pagsasabi ng mga anghel. So yung dahir sa hadith na ito, nagsasabi rin ang mga anghel ng sami Allahu liman hamida, o hindi, Rabbana walakal hamd.
Maaring nagsasabi rin nga yung mga anghel ng Rabbana walakal hamd. At kapag nagkasabay sila ng pagsasabi nito, mapapatawad ang kanyang kasalanan. So dito pa lang sa pangatlong hadith, o malinaw na ito ay sasala rin. Kasi hindi naman tayo nagsasabi ng Rabbana walakal hamd, liban na lang sa sala. Hindi katulad ng amin, maaari nating sasabihin ito sa labas ng sala. Pero ang malinaw sa Rabbana walakal hamd, sinasabi natin ito kadalasan sa sala pagkatapos ng ruku. Alhamdulillah. So ito yung tatlo sa mga gawain na kapag nagkasabay ang mga tao at ang mga anghel, mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. At doon sa amin, titingnan ko pa, ipagtatanong ko pa inshallah, kung applicable ba ito sa ibang instances o ibang pagkakataon na magsasabi ang tao ng amin. Sa sumunod na bahagi, so natalakay na natin lahat yung 22 na mabuting o 22 na ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. At lahat ng ito ay pawang puro kabutihan, syempre. Ngayon, dahil si Allah ay gumagamit sa mga anghel upang magdulot ng napakaraming kabutihan para sa mga tao, ang tao ay marapat na kumbaga makikitungo ng mabuti sa mga anghel katulad ng kung paanong nagiging mabuti siya kay Allah. Ibig sabihin, ang mga anghel ay mamahalin din natin, igagalang, kikilalanin katulad ng pagmamahal natin, paggalang at pagkilala kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi katulad ng kumbaga mumurahin natin yung mga anghel o iba pang mga katulad nito. Ang mga anghel ay karapat-dapat din sa ating mabuting pakikitungo, inshallah. So dito nga sumunod na sumunod na bahagi. Al-matlabu thani, wajibul mu'min tujahu al-malaika. Ang karapat-dapat na pakikitungo ng mga mananampalataya sa mga anghel. So sinasabi nga, al-malaikatu ibadullahi ikhtarahumullahu wastafahum. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga anghel ay kanyang mga alipin na kanyang mga hinirang at kanyang mga pinili. At ang mga anghel na ito, walahum makanatun inda rabbihim, at sila ay mayroong mataas na antas kay Allah. Sabihin, si Allah mismo ay mataas ang pagkilala niya sa kanyang mga anghel, so dapat ganun din tayo. Dapat ganun din tayo. Pero syempre, hindi tayo lalampas sa mga hangganan na gagawin nating Diyos ang mga anghel katulad ng ginawa ng mga Kristiyano o ng sino man na sumasamba sa mga anghel. Wal mu'minu alladhi ya'budu Allah wa yattabi'u ridwanahu la manasa lahu min an yatawalla al-malaikata bil hubbi wat tawqir. Para sa sino mang tunay na sumasamba kay Allah at sumusunod o naghahangad sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang pagpipilian liban na lamang na tratuhin o ituring ang mga anghel bilang kanyang mga kakampi, bilang kanyang kakampi. Ibig sabihin, magkakaroon lamang siya ng mabuting pag-aakala sa mga anghel. Hindi siya mag-iisip ng masama o anuman na hindi maganda laban sa mga anghel. Kahit sa anghel ng kamatayan. Dapat mabuti yung pag-aakala natin o kumbaga meron tayong husnudban sa kanya. Kasi mga Kristiyano bilang halimbawa, ginawa na nilang kalaban ang anghel ng kamatayan. Ginawa na nga nila itong katatakutan. Ginawa na nila itong simbolo ng kamatayan. May palabas sa TV nun may palabas sa TV nun yung horror. Pinapalabas linggo-linggo tapos may nagsasalita sa umpisa yung may hawak na kalawit. Yung karakter niya si kamatayan. Ano ba yung
Regal Shocker ba yun? O yung isa, yung Pinoy Thriller. Basta, ayun, isa pa sa radyo. Basta ginawa na nilang kalaban ang anghel ng kamatayan, kumbaga. At sa iba't ibang mga pelikula, kumbaga, about doon sa Final Destination, ginawa nilang tanga pa yung Malakalmot na nagkakamali raw siya minsan, kaya nangyayari, hindi na mamatay yung dapat mamatay. So ginagawa nilang kalaban yung anghel ng kamatayan. So tayo hindi. So magkakaroon pa rin tayo ng mahusay na pag-aakala sa mga anghel kahit sa anghel ng kamatayan. Kahit kumbaga parang mabigat para sa atin yung kanyang pagdating o natatakot talaga tayo sa kanya na siya ay darating, hindi tayo iisip o magsasabi ng anuman laban sa kanya. Siyempre, meron din mga kuffar na tinuring na nila na kalaban ang mga anghel ni Allah. Tinuring na nilang kalaban yung mga anghel ni Allah. Kung alam niyo yung marka demonyo, di ba? Pinapatay daw ni Anghel Mikael si Satanas. Pinapatay daw ni Anghel Mikael si Satanas. Pero dun sa isang nicho doon, baligtad. Nasa ibabaw si Satanas at pinapatay ni Satanas si Mikael. Baligtad sila. Baligtad dun sa kanyang nicho. So yung kasaysayan daw ng tao na yun, bakit galit siya sa anghel? So syempre kuffar, ano pa bang asahin natin sa kuffar? Na wala nga sila sa gabay. Kaya kung ano-ano na yung pumapasok sa kanilang isip. Pero tayo mga Muslim, alhamdulillah, ganito yung pagkilala natin sa mga anghel. Okay? Kahit sa anghel ng kamatayan, hindi tayo nag-iisip ng masama laban sa kanya. O kaya, alam naman natin na may mga pagtatakda si Allah o yung mga pagtatakda ni Allah, ang mga anghel ang tumutupad dito. At kung merong sakuna na mangyayari sa atin, syempre, hindi natin sisisihin yung mga anghel. Hindi natin sila mumurahin. Hindi natin sila pag-iisipan ng masama. So ganito ang pag-aakala ng Muslim sa mga anghel. Tatratuhin natin sila bilang mga kakampi, bilang mga kaibigan. At sila'y ating mamahalin at igagalang. Wa yatajannab kullu ma min sya'nihi an yusi'a ilayhim wa yu'dihim. So dahil tinuturing natin na kaibigan ang mga anghel, ay marapat na layuan natin ang anumang uri ng pagiging masama sa kanila o pamiminsala sa kanila. Pagiging masama sa kanila at pamiminsala, hindi naman natin sila mapipinsala, di ba? Hindi natin sila mapipinsala, pero ibig sabihin, yung tatratuhin natin sila ng masamang pagtrato, mumurahin natin sila, o isusumpa natin yung anghel, sasabihin natin sa anghel ng kamatayan, halimbawa, isumpa ka nawa ni Allah, Malakalmot, waliyadu billah. So, hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Ang Muslim ay marapat na tatrato sa mga anghel bilang kaibigan, bilang kakampi, kahit ang Malakalmot. Kaya nga, marapat na ang Muslim ay kikilala sa anumang pinaniniwalaan sa Islam sa tamang pag-unawa dito. Kasi sa panahon natin ngayon, naghalo-halo na yung mga paniniwala. Lalong-lalo na yung mga Muslim, mas exposed sila sa paniniwala ng mga kuffar kaysa sa paniniwala ng mga Muslim. Paano? Hindi nga sila dumadalo sa lecture eh. Pero yung mga pelikula, yung mga telenovela, updated sila lahat doon. Doon na sila kumuha ng kanilang mga paniniwala. O napanood nila doon sa pelikula, yung tao, mahal na mahal niya yung kanyang aso. Tapos yung aso, mahal din siya. Tapos yung tao na yun, hindi siya close sa mga tao. Ganun na rin yung trato niya sa kanyang kapwa-tao. Kuning nakita niyang huwaran doon sa pelikula, na nakita niya o napanood niya. Tapos nakapanood pa siya nung lecture nung Shia. Sabi nung Shia, mapalad yung mga may alagang hayop kasi yung hayop na alaga mo, nagdudua para sa iyo. May pinaniwalaan niya na rin yun kahit Shia yun. Tapos ngayon magpo-post ka na yung ganun paniniwala, ipaniniwala ng mga Shia, galit siya sa iyo ngayon. Kasi sinusuway mo raw ang sunnan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-alaga ng pusa.
O ngayon, nag-imbento na siya ngayon ng hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay may alaga ng pusa at ginawa niyang wajib ang pag-aalaga ng pusa. So, naiba-iba na, nahalo-halo na yung paniniwala ng mga tao. So, ganito rin sa mga anghel. So, yung tao, yung Muslim ngayon, di nakikinig ng lecture, galit pa sila sa nagle-lecture. Kapag meron kang sinabi na hindi nila nagugustuhan, o meron kang sinabi na bagay na hindi nila alam, kasi nga hindi naman sila nag-aaral, sasabihan ka nila, ba't ganyan sinasabi mo, hindi mo naman alam ang lahat ng bagay, mag-aral ka muna, kapal na mukha eh. Ako pa sasabihan nila na mag-aral, sila nga, ni minsan hindi nag-aral, tapos ako pa sasabihan nila na kulang ang kaalaman, dapat magdagdag pa ng pag-aaral, hindi ko raw alam lahat. So may mga tao na ganun. At ito ang kasamaan sa panahon natin ngayon. Kaya nga napakaganda nung chapter na ito, na dapat alam ng tao kung ano ang kanyang marapat na relasyon sa mga anghel, inshallah. Na tayo ay magiging mabuti sa kanila, katulad ng kung paano sila naging mabuti sa atin, syempre. Kung paano natin minamahal si Allah, ganun din ang mga anghel. Tatratuhin natin sila bilang mga kakampi at kaibigan at hindi bilang mga kaaway. Alhamdulillah. So maraming mga nabanggit dito at panimula pa lang ito ng pagtalakay tungkol sa marapat na asal ng mga Muslim sa mga anghel, inshallah. So, unang nabanggit nga dito, yung Adamu Ida'il Malaika. Na hindi raw natin dapat iniinsulto yung mga anghel. So, ito na binanggit ko kanina, yung mga anghel, hindi natin sila mapipinsala. Hindi natin sila masusuntok, hindi natin sila masisipa. Kapag minura natin sila, hindi sila masasaktan. Kasi mas dakila pa sila kaysa sa anumang bagay na pwede nating ituon sa kanila ng mga pamiminsala. Pero, sa kabila nito, ang ating mga scholar ay napagtibay mula sa kanila ang kanilang pagkakaisa na hindi marapat sa tao o sa mananampalataya na siya ay mumura o kaya ay mag-iimbento ng kasinungalingan laban sa mga anghel. Kaya nga mapanganib yung hindi pag-aaral tapos paniniwalaan pa ng tao yung mga paniniwala ng kuffar tungkol sa mga anghel. Ang dami ngayon naglipana. Bago sa mga pelikula, inilalarawan yung mga anghel na pwede silang magkatawang tao, tapos pwede silang magkaroon ng relasyon sa tao, may in love yung anghel sa tao, yung tao may in love sa anghel, magiging magjowa sila ayon sa pelikula. Tapos si Satanas mismo, ayon sa paniniwala nila, maaari daw ang anghel ay susuway, magre-rebelde kay Allah at magiging demonyo katulad ni Satanas kung paano siya naging demonyo. So lahat ng ito ay mga paninirang puri laban sa mga anghel. Na hindi natin sila mapipinsala dito, pero ang mga ito ay masasamang mga paniniwala ng mga tao, masasamang gawain ng mga tao laban sa mga anghel. At sinasabi nga, syaddadal ulama'u an-nakir alaman yasubbu al-malaikata aw yatakallamu bikalamin yu'ibuhum. Matindi ang pagtakwil ng mga scholar sa sinumang minumura niya ang mga anghel o kaya ay nilalait niya o nililibak, sinisiraan ang mga anghel. Ang ba sinabi ni Imam As-Suyuti rahimahullah, na sinabi ni Qadi Iyad sa kanyang aklat na Shifa, Qala Sahnun, sinabi daw ni Sahnun, yung isa sa mga salaf, o isa sa mga naunang mga scholar, man syatama malakan minal malaikati fa alayhil qatl. So ito yung hatol niya. Sino man daw ang magmura sa sino man sa mga anghel, ay marapat siyang patawan ng parusang kamatayan. Kasi kufur din ito eh. Kufur din, kawalang pananampalataya, namumurahin nino man ng anghel. Kaya kafir talaga yung mga Shia eh. Halimbawa nga yan, nabanggit ko na kahapon, di ba? O nung isang araw, yung ilang mga sekta ng mga Shia na niniwala, halimbawa yung mga Alawiyah,
na sekta ng mga Shia sa Syria. Naniniwala sila na si Jibril alayhis salam ay nagkamali ng pagpapadala ng mensahe. Sa halip na kay Ali raw dadalhin yung mensahe, nadala niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakatinding insulto nun. Napakatinding insulto nun laban kay Jibril alayhis salam, at kafir nga ang merong ganitong paniniwala. At kung ang tao na ganito ang kanyang paniniwala at siya ay nakatira sa loob o ilalim ng gobyerno ng mga Muslim, parusang kamatayan ang dapat sa kanya. Parusang kamatayan ang marapat sa kanya. Nagindi sinabi ni Abul Hasan al-Qabisi, kaannahu wajaha Malik al-Gadban, na yung tao raw na magsasabi sa iba pang tao, kumbaga ano lang ito, kumbaga nag-uusap lang sila. Maaring hindi niya maaring hindi pa nga niya intensyon talaga na siraan yung anghel, pero naging expression niya lang. Halimbawa, sinabi niya tungkol sa ibang tao. Halimbawa, si Manong nagalit si Manong. Tapos ako sasabihin ko, Ismael, nagalit si Manong. Kaannahu Malikun Gadban. Para siyang si Malik, yung anghel saan si Malik matatagpuan? Anghel lang sa impyerno, di ba siya yung bantay sa impyerno? Si Manong galit na galit, parang si Malik na galit na galit. So yun daw ay hindi magandang pananalita. Law arifa annahu kasada dammal Malik kutil. Kung sinabi mo yun ng hindi mo intensyon na siraan yung anghel, masamang pananalita yun. Pero kung sinasadya mo na sabihin yun para siraan si Malik na bantay ng impyerno, anghel na bantay ng impyerno, ganun din, parusang kamatayan. So ganun katindi, ganun kataas ang kanilang pagmamahal, pagpapahalaga sa mga anghel, alhamdulillah. Tayo bilang mga Muslim, susundan natin yung bakas ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Kaya mahalaga yung Salafiyah. Kaya Salafiyah, galit na galit yung mga mga gumagawa ng bid'a, yung mga Shia, mga Sufi, mga ligaw na sekta. Ayaw na ayaw nila sa salita na yan. Kasi gusto nila, silang masusunod. Ayaw nila natatahak sila sa bakas ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Gusto nila sila yung siga sa relihiyon na ito. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkakaroon tayo ng iba pang landas, liban pa sa kung anong naging landas ng mga sahaba at ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Kaya nga, doon sa hadith na mapupunta sa impyerno ang lahat ng mga sekta na nagpapakilala na nasa loob ng Islam, liban na lang sa Ahlus Sunnah. Dahil ng totoo niyan, ang lahat ng sektang ligaw sa Islam ay masama ang kanilang gawain. Masama. Una, sa kawalan nila ng ikhlas, kawalan nila ng pagpapahalaga sa pag-aaral, kawalan nila ng pagpapahalaga sa Sunnah, at yung mga kalakip nila na mga maling mga paniniwala laban kay Allah, laban sa mga anghel, laban sa mga Muslim, na pawang malalaking mga kasalanan. Kaya may impyerno talaga sila. Impyerno talaga sila. Kaya wag tayong yung magdadalawang isip na magsasalita laban sa kanila. Isipin natin na dapat mahabag tayo sa kanila. Nahabag tayo sa kanila, kaya nga natin sila sinasawata. Pero dapat makilala rin natin na ang ating paninindigan laban sa kanila ay paninindigan natin laban sa pagkaligaw at laban sa mga naninira kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at anumang pinaninindigan sa relihiyon na ito, alhamdulillah. So, malapit na natin matapos tong libro na to. So, may konti na lang na, parang marami-rami pa ito kasi lalaliman pa natin yung pagtalakay dito. Inshallah. At kapag matapos natin ito, inshallah, magkakaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa mga anghel, inshallah. So, tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.